gumagalaw, parang malungkot, nakakatingin sa'yo na parang minsan kung hindi mo alam gagawin, nakakaawa talaga. Bali March 20, so Kaya mahirap din, lalo na kung... good morning guys. Ito si anak ng Shih Tzu ko, White. Bali March 20, so almost 3 months na sila. Yung mga kapatid niya namatay sa parvo. So minsan kahit gusto man natin ipunta sa veterinary, talagang hindi natin kakayanin, lalo kung marami. 1,000 to 1,500 a day ang gastos. So hindi mo alam kung gaano tatagal yun. At wala tayong magagawa doon dahil siyempre professional na yun, kailangan natin magbayad. Pero kung wala naman pera, so hindi naman nila pwedeng gamutin ng libre lang. Sa panahon na to, open naman ang lahat ng information through internet, Google, YouTube, marami dyan. So it's only find the right information doon. Ngayon, may mga nakuha kong mga information at in-apply ko sa mga naunang nagkasakit. Pero walang success. Dahil napansin ko, kahit mapigilan mo ang mga ibang secondary infection na galing sa parvo, ang talagang kinakamatay nila is dehydration. Kasi ang mga parvo, kung hindi mo nagagamot, magkakaroon ng sepsis, magdudumi ng dugo, mag-LBM, saka suka ng suka. So, useless yung mga oral medicine. At kahit nasubuan mo ng pagkain yan, walang mangyayari dahil isusuka lang niya, isusuka. So, this way, injectable. So, ito yung mga ginagamit ko. Baytril, saka amoxicillin. Tapos, ini-injectionan ko rin siya ng ivermectin. Kasi yung ivermectin is, hindi mo alam kung may mga parasite pa yung aso mo. Kasi minsan, kapag bumababa na ang immune system niyan, doon nag-infest na yung mga kung ano mang bacteria meron siya. So, kumbaga parang no harm done naman eh. May tolerance naman ng aso. Hindi naman sila mamamatay dito. Basta nasa tamang dosage lang. Tapos, ito namang Baytril, ang sabi nga dun na research ko, always use ito yung broad spectrum na antibiotic. Kumbaga, yung gram negative, gram positive, papatayin niya yung good at saka bad. Pero wide yung kaya niyang patayin na bad bacteria. So, with that, amoxicillin din. Pero sa Amerika kasi, ginagamit nila penicillin, pero sa atin yata phase out ng penicillin eh. Pero mas specific kasi ang penicillin pagdating sa intestine yata kaysa amoxicillin. Pero okay rin din ang amoxicillin. Combination silang dalawa. So, nagtutulungan sila. Itong mga gamot na to, mapipigilan mo yung mga pagdurugo, magkaroon ng secondary infection. Napigilan ko yung mga yun. Ang problem ko ngayon, yung dehydration. Kumuha rin ako ng mga injectable, pero it's not enough. Yung mga sinasabi nilang injectable na dextrose, hindi kaya eh. Dahil, based sa sinabi nung isang nakita kong research na dapat ang isang pupping 5 pounds or 2.5 kilos napapalitan mo yung sinusuka niya, dinudumi niya ng 150 ml. So, iniisip ko, through dextrose lang na intravenous, yung sa ugat lang. So, mahirap matutunan yan dahil maliliit sila eh. So, kumbaga parang hindi ko na pinangarap na ganun. It's only way is dali mo na sa vet, palagyan mo, then
ikaw na mag-aminsan nito. Yun. Pero sa sobrang stress ko na, naisip ko kung pwedeng subcutaneous. Ginugol ko, yung pala talagang ginagawa yan subcutaneous na fluid therapy tawag nila. Na hindi lang naman sa ugat dinadaan ang dextrose, kundi pwede rin sa under the skin. Iangat nyo lang yan. Angat. Pag inangat nyo yan, mabalahibo kasi. Magkakaroon ng halo sa gitna. Doon mo itutusok. Yan. So ito, nung nagkakasakit ng mga kapatid niya, ini-injeksyonan ko na rin siya kung anong binibigay ko sa kapatid niya. Binigyan ko na rin siya ng ivermectin. Okay pa siya, mga ilang araw. Namatay na yung dalawang kapatid niya, siya hindi pa. Ang naging problem, isang araw ayaw na kumain. Alam ko na tinamaan na siya. Ginagamot ko siya. Then, nung nabasa ko na yung pwede pala sa subcutaneous, yung mga kapatid niya, hindi ko pa nalagyan dahil hindi ko pa alam na ganun pala yung pwede. Tumakbo agad sa butika dahil nabibili naman ng free yan. Ito. Pang tao to. Sa butika lang. Yan. Hindi ko alam kung ikita niyo. Tapos, yung hose niyan, nabibili na rin doon. Pero ang gagamitin yung needle, yung pang injection, ito, hindi yung pang veins, hindi yung pang ugat. Ngayon, kahit ito pala, ginagawa talaga, kahit na walang sakit. Basta alam, kunyari mga large dog na tinitraining for sa mga sports, dinalagyan din nila to replenish. Kahit yung mga puppy rin, kung alam mo na pwede rin to. Kahit na anong aso mo, pwede rin. O once a month, gano'n. Ang mangyayari lang, pag linagay mo to, lolobo dahil 150 ml eh, laki nun. Parang ito is 100. So ang ibibigay mo, isa't kalahating ganito. Kung talagang matindi ang dumi, yung tayo ng tayo, suka ng suka, 200 ang ibibigay na kadami, 200 ml. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ngayon, okay na siya. By the way, okay na siya. Yan. Kumakain na rin siya, pero hindi pa masyado. Kaya yung antibiotic niya, tuloy pa rin. Pero, hindi na siya yung dehydrated. Nakikita mo, dehydrated yan. Saka, magalaw na rin siya. Ngayon, yung pagpakain pala, wag nyong pilitin na lang dahil isusuka niya lang din yan. Ma-stress lang siya lalo. Kaya more on injectable tayo kapag gagamot ng mga may parvo. Kasi yan, direct na talaga yan. Meron pa yung mga advanced na injectable na dini-inject direct sa pagitan ng mga dito sa gilid. Hindi ko na lang inambisyon yun dahil kung pwede naman to, bakit mo pa gagawin yun? Saka ang problem sa isang parvo, minsan kadalasan nalalaman na lang nating parvo kung grabe na. So, dapat talaga kailangan nyo ng urgent attention. Number one, yung fluid, yung huwag siyang ma-dehydrate. Kasi kung kahit mabigay mo lahat ng magagandang gamot, kung ma-dehydrate siya, talagang mamamatay siya. Hindi siya mamamatay sa parvo. Mamamatay yan sa dehydration. So, yun dapat ang number one na gawin. So, papakita ko sa inyo, itong needle na to, yung 3 ml, natatanggal yung needle na ito. Hindi naman masakit to, hindi siya masasaktan. Yan. May mga ibang aso kasi, magalaw, sabi nila. Kapag may sakit na yan, hindi naman nagagalaw na yan. Eh. Hindi yung talagang papalag pa. Ganyan. Okay, pakita ko sa inyo. Bale, ang gagawin natin, kapag baguhan kasi ito, wala pang konti. Hindi pa puno ng dextrose. I-release lang natin hanggang tumagas yung dextrose. Yan, tumagas na. Yan. At yung suka, titignan natin para mabantayan. Yan. Nasa 250 siya. So, ang mangyayari nito dapat nasa 300 kasi 150 ilalagay ko. Ganito lang, hindi ko sure kung nakikita nyo. Iangat nyo. Dito pwede, saka sa gilid pwede rin. Iangat nyo ganyan.
Pwede na. Ano kasi. Iangat nyo. Yan. Yan. Hindi naman siya papalag. Tapos, yan. Tulo na siya. Kung hindi siya maano, iangat-angat nyo lang. Yan. Yan. Yan, tumutulo na siya. Ihanap niyo lang kasi bigyan mamaya napuntahan niya medyo matigas yan. So hintayin natin yan. Yan. Gumagalaw. Bali hanap niyo lang yung needle baka mamaya nakabara sa loob. Na ano, yan. Gumagalaw na. Hintayin na lang natin. Lolobo to kaya huwag kayong kakabahan. Uumbok talaga. Pero mawawala din yun. Saka ito talagang automatic, mabilisan to na malalagyan, mapapalitan yung fluid niya sa katawan niya. Ito yung naging kulang ko sa mga kapatid niya. So, ito yung naging solution para hindi ma-dehydrate yung mga may sakit na parvo. Yan. Itong amoxicillin, 3 times a day, based on body weight. Sundin nyo na lang kasi ang mga amoxicillin hindi pare-paras yan eh. Sa Shopee may nabibili doon mura lang. Pero sundin nyo yung kung paano ang dosage pati ito. Ito, mahal to dahil Bayer to. May mga nabibili sa Shopee mura lang. 900 bili ko to. Ito mura lang to eh. Pero sa Shopee mura lang, nasa 200, 300, wala pang 300. So minsan kung may mga alaga tayo, mag-stock na tayo ng mga ganyan. Ang malimit minsan ang naging problem pa, yung pag-injection, maraming hindi nakakaalam. Sa akin kasi, since college, breeder ako ng manok na panabong. So, nagkaroon ako ng enough knowledge, understanding sa mga gamot. Dahil sa pagre-research din, noon hindi pa masyadong internet. More on books, marami ang books na galing sa US na regarding sa mga gamot sa mga manok. Yan. So napag-alam, so through doon ko nalaman. Wala ding pinagkaiba yan sa mga gamot ng tao sa aso o manok. But kung ano lang yung purpose ng gamot, bakit mo ibibigay, yun ang mahalaga. Dapat mayroon ka ng accurate judgment kung ano yung sakit niya. Sa manok nga, walang laboratory ang aso. At least, no, ngayon meron na, hindi katulad noon. Maalala ko pa, nung panahon noon, yung veterinary dito sa amin talagang hindi ganun ka, ano dahil mga ano lang, ang ginagamot lang nila baboy, baka, ganyan. So, hindi ganun ka ano ang kita nila. Kaya yung father ko is DA, head ng Municipal Agriculture. Minsan dati hindi nila pinopromote pa ang rabies dahil talagang wala nang kikitain ng mga veterinary, lalo sa probinsya. So, kasi ang mga tao pumupunta lang sa vet to vaccinate ng rabies ang aso ng mga askal. Kaya noon, hindi pa napopromote yung mga rabies na ngayon lang. Kasi kahit na parang kompetensya na ng mga vet ang mga project ng mga government, meron pa naman mga ibang paraan na doon sila kikita katulad ng mga vaccine ng 5-in-1 at mga laboratory, meron na silang line-in, lahat. So hindi na sila tatamaan ng todo. Kung kahit pa may mga free vaccine na sa mga anti-rabies kasi hindi naman sila nag-offer ng 5-in-1 vaccine eh. Ewan ko lang sa Manila pero sa probinsya walang ino-offer na free na 5-in-1. Pero sa Baguio meron.
mas mura doon sa, maalala ko nung tumira kami doon sa tawag na ito, sa may slaughter compound. Kasi doon din yung vet ng municipal. Meron pala doon. Pero malimit lahat sa private na. So ngayon talagang maunlad na ang profession na veterinary. Dahil talagang marami na rin nag-aalaga ng aso. Hindi lang naman porket may lahi ang pinapabet. Meron din mga nagpapabet na kahit na aspin, pinapagamot din nila. Pero bibihira lang dahil mas maano ang kuwan nila, health nila. Mas matibay sila. Pero malimit lang talaga yung may lahi ang bet dahil sila yung nagkakasakit. Igagalaw lang yung needle konti kung tumigil. Lolobo talaga yan. Nung nakaraan, medyo hindi na siya gumagalaw talaga. Pero ito, yung tumatayo-tayo na rin siya. Ang pinapakain ko sa kanya na ito, liver. Wag lang masyadong madami muna dahil syempre, stress pa. Saka kalamitan talagang tinatamaan ng parvo is yung bone marrow, saka yung ano ng intestine nila. Kaya minsan, kapag kakain, susukan nila dahil doon. May mga malalakas na gamot, pero wala pa sa atin. Yung gamot sa US na pinapainom o ine-inject pala, pipigilan niya yung brain ng dog na yung chemical na nagtitrigger para magsuka. Pero yan, sabi ng iba may side effect. So lahat naman ng gamot may side effect. Kahit yung mga antibiotic may side effect. Lalo na kung no overdose. So lahat may side effect. Pero kung ibabalance mo naman kung mas maganda yung maitulong niya kaysa yung side effect niya, enough naman na ibigay. Kasi yun, ini-stop niya yung pagsuka. Kasi yun yung number 1 na kinakamatay, dehydration. Dahil medyo matagal-tagal to. Mga siguro ilang minuto rin to. Dahil 150 ml. Yung isang kabatch nila, yung kaedada nila pero ibang nanay, hindi nagkasakit. Dahil yung isa pa pala yun ang nagiging problem. Bakit yung iba hindi nagkakasakit? Kasi ang puppy, simula nung pinanganak yan, yung unang yung unang pagmimilk nila sa mother nila, may nakukuha silang antibody. Yung colostrum, parang sa mga, baby, human, ganun. Yun ang nagbibigay ng protection sa katawan nila. Okay? Yun yung lalaban sa mga sakit. Ang problem doon sa antibody na nakukuha nila, ang vaccine, kinukonsider nilang kalaban. Kaya nagkakaroon ng yung unang vaccine, second or third, lalo na kung napaaga yung pagtapos ng vaccine. Kunyari, every 2 weeks lang. So, 2 months minsan, tapos na yung months na yan, maaring mataas pa yung antibody niya. So, maaring may tendency na hindi tumalab yung vaccine dahil sa antibody na nakuha niya. Pero wala makakapagsabi kung kailan talaga nawawala ng todo yung antibody. At hindi mo rin masasabi kung gaano ba kalakas yung nakuha niyang antibody at gaano siya tatagal. Ganun ang nangyari. Yung dalawa nabuhay. So ibig sabihin yun, mas maagang nawala yung antibody. Kaya nung na-vaccine siya, tumalab na. Ito, mataas pa yung antibody nila nung binaksin, kahit nung huli, hindi tumalab. So, kaya nagkakaroon ng series. Kasi kunyari, yung unang vaccine is 1.5 months. So, bali parang 6 weeks. Yung date na yun
assuming kung wala na siyang antibody, kakapit na yon. Pero wala nga nakapagsabi kung wala na, inuulit yon ng series. Hindi dahil sa kailangan ulitin o i-booster. Kasi hindi na nga matansya kung kailan siya mawawala ng antibody. So ulitin yun ng based on the manufacturer ng mga vaccine, 3 weeks. Pero naging kaugalian ngayon 2 weeks. Pero yung bet ko, 1 month ang pagitan to magkaroon ng makapagpahinga sa stress yung aso through vaccine. Pero yung iba kasi naaabuso yata kapag hindi nasunod, uulitin daw back to zero. Yung iba naman kung iba ang nag-vaccine na bet back to zero din. Yung iba naman kung ang nag-vaccine is breeder, back to zero din. So, call nyo yan na may aso. Kung ano yung sinabi ng vet nyo, nasa sa inyo yun kung sundin nyo hindi. After all, veterinary sila. Wala naman makapag-argue unless yung kaparas nilang veterinary din. Ngayon, balik tayo doon. Nung binaksin nung 6 weeks, mataas pa, baliwala yun Kaya susundan talaga yan. After 2 weeks or 3. So kung 6 weeks, another 2 weeks, 2 months na siya nun. So, based on the manufacturer ng mga vaccine, 3 vaccine lang. Na pagitan niya is 3 weeks. Ang sa vet is 2 weeks. So, yung pangalawa is 2 months na siya. Bali, 8 weeks na. Tapos yung susunod is 12 weeks. So, parang 2 months and 2 weeks. So, may tendency pa rin na mataas yun. After nung 2 weeks na yun, so, yung 12 weeks, parang nasa 2 months and 2 weeks pa lang siya. 3 vaccine na yun. So, ang mangyayari kapag ganun kasi, baka hindi tumalab yung huli dahil mataas pa, dahil bata pa siya masyado. Yung susunod doon, 3 months pataas hanggang 5 months, delikado pa na magkaroon ng parvo ang aso. Dahil hindi pa sila purely develop yung body nila. Kaya masyadong fatal sa mga puppy ang magkaroon ng parvo. Ngayon, ang best way, kung bumili ka ng aso at 3 months pa lang, kasi ang based on the research, 3.5 months pataas at hindi pa siya na-vaccine kahit na na-complete vaccine, i-vaccine mo yung months na yon. Kasi doon, sure ka na wala na talagang mababa na yung antibody nila at tatalab. Lalo kung binili mo yan. I-vaccine mo sa date na yon, kahit na sabihin complete, kasi malimit yung term nila complete. Ibig sabihin parang hindi natatablan. Maliban lang kung yung nag-vaccine is lumagpas ng 3 months yung huling vaccine niya. Pero kung hindi lumagpas sa 3 months, i-vaccine mo yon ng kunyari 3 months na nung nabili mo, 3 months mahigit, i-vaccine mo siya sa date na yon. It's enough na yon na tatalab na. Pero malimit pag nabibili tayo ng puppy, it's all 2 months only. So, marami ka pang chance na i-correct yon. Kunyari, kapag nabili 2 months, may vaccine na siya, i-vaccine mo siya ulit din. Yung pangatlong vaccine niya, paabuti mo ng 3 months para sigurado. Kasi, ang iniiwasan natin dyan, yung maghuli sa huli, magsisi sa huli. Dahil kahit sabihin mo may vaccine na nakuha mo, yung huling vaccine niyo wala pang 2 months, wala pang 3 months. Hindi mo rin ma-assume doon na tumalab yun. Maaring, katulad ng sa akin, yung kabats na ito na ibang nanay, tumalab. Paano kung hindi? Diba? At least, magkaroon ka ng contingency, parang i-advance mo na isipin. After all, mas maganda naman yung prevention kaysa yung gagamutin mo. Maaring gumaling, maaring hindi. Yung may vaccine na tumalab, talaga hindi na siya tatablan. So, yun ang
pinaka-best way kapag bumibili ka ng aso, paabuti mo ng 3 months. Kasi yung sa vet ko, every 1 month lang eh. Yung iba kasi, minsan sabi kapag hindi nasunod, back to zero. Yun minsan ang nagiging problem. Kaya minsan tulungan din natin yung sarili natin na matuto. Hindi naman porket hindi tayo vet eh, hindi na natin dapat malaman. Alpha. Yan, medyo lumulobo na siya. Bali mag 3 months na yata siya ngayon. Yeah, 3 months. 3 months and 4 days. Kasi March 20 siya. Basta yun ang mahalaga sa 5-in-1 vaccine. Kumbaga, ang nakikinabang lang sa early vaccine, kung yung puppy nyo, namatay yung nanay at hindi siya nakadede. Sure yun na wala siyang antibody. So, siguradong kahit unang vaccine pa lang tatalab na. Tatalab yun dahil nga hindi siya nakakuha ng antibody sa nanay niya dahil namatay. At saka kasi ang minsan, ang ano na lang yun, parang hula-hula na lang eh. Lalo kung breeder ka, maraming aso dyan. Hindi mo masasabi, kahit na ang adult kasi nagkaka-parvo yan, lalo kung linalabas mo. Pero minsan hindi mo na alam eh, dahil kaya naman ng katawan nila. Minsan kusang gumagaling na lang yan. Minsan meron yung araw matamlay, kala mo may ano lang, yung pala may parvo na, eh nagkataon na may mga puppy ka na under process pa lang ng pagbabaksin. Nahawaan sila. Kaya yun ang iniiwasan. Kaya bakit babaksin mo pa sa early, sa 6 weeks kung hindi rin pala tatalab? Pero ayaw mo naman mawala yung sitwasyon na, paano kung wala naman na talaga siyang antibody sa age na yon? Kahit pa paano, kung wala siyang antibody, na vaccine mo siya, at meron kang asong nagka-parvo na hindi mo alam dahil nga adult na, maproteksyonan siya. Yun yung ginagawa. Bakit ginagawa yun? Kasi hindi naman tatalab yung sakit kung may antibody rin siya. Kaya ganun yung ginagawa. Bakit kahit pa early, yung pala, bakit naman gagawin? Hindi sa 3 months na lang i-vaccine. Pero ayaw natin, iniwasan natin din yun. Paano kung maaga rin na nawala yung antibody niya? Parang yun yung logic doon. Bakit kailangan pang i-vaccine sa early? Eh kung mas sigurado naman na wala na siyang antibody sa 3 months pataas. Atay ang pinapakain ko na sa kanya. Yan siya. Hindi pa siya naliligo. Nasa 50 ml pa lang. Talagang number 1, dehydration ang ikakamatay ng mga may parvo. Kaya yun ang tandaan nyo. Kumbaga, yung secondary, yung mga pagtain ng dugo, kung napabayaan sa gamot. Kaya para laging tandaan, pag nagbibigay ng gamot, yung broad spectrum, kumbaga parang yung wide, hindi yung specific lang ang ginagamot. Kung mga to, kung i-combine mo yan, maiwasan yung mga secondary infection. Pero yung dehydration, hindi nila kaya dahil ang true dextrose, intravenous lang sa subcutaneous. Yung mga pinapainom na dextrose,
sinusuka lang din naman kasi nila, yun ang problem doon. At saka hindi, mahirap tansyahin dahil ang may mga minerals pa kasi itong mga dextrose na to. Yung pinapainom natin dextrose, more on dextrose lang siya na pure. Ang electrolytes ang kailangan, hindi lang dextrose na ano. Kaya yun ang unang gagawin, first step ay ganito. Kung 5 pounds, 150 ml. Kung 6 pounds, 200 ml. Magaling din yung nabasa ko na yon na nakapost na sabi niya, parang overkill naman yung 200 pero yun talaga yung based on sa experience niya din. Na minsan meron daw isang bet na linagyan lang 50 ml yung kakilala niya. Wala din. Nag-backfire na dehydrate pa rin. Ito, nung binigyan ko na to, hindi na siya kumakain pero undergoing pa rin siya ng vaccine. Hindi siya nang magdudumi dahil nga, ongoing siya ng paggagamot. Hindi siya, pero mapapansin mo, nanghihina na. Yung mukha niya, talagang, kumbaga sa tao, nawawala na yung pisngi niya. Nung binigyan ko siya, kinumagahan, gumanda na yung itsura niya. Kaya, isa talaga ang kinakamatay ng puppy sa parvo is dehydration. Kung hindi mo naman nabantayan sa antibiotic, kasi kalimitan, kung more on oral ang binibigay, isusuka niya lang din yun. So, walang mangyayari. Yung secondary infection niya, magmamanifest yun. Magkakaroon siya ng sepsis, magkakaroon siya ng kung ano-ano pa. Pero yung katawan niya, tapos hindi mo pa na dextrose, dehydrate na siya, nagkakaroon pa siya ng secondary infection. Sabay-sabay na. So, maximum yan ang dog na may parvo na hindi na ibibigay. Yung mga dapat ibigay. 2 days, patay na yan simula nung hindi na siya kakain. Kasi yun ang unang sign, hindi na kakain. Anorexia tawag nila doon. Yung parang hindi takot na sa pagkain, ayaw niya na dahil wala na siyang ganang kumain, kahit uminom, wala na rin. Kung may ganang mang uminom, isusuka niya rin. Kasi yun ang obserbaran ko. Yung kakain na, hirap pakainin talaga. Kahit napakainin mo, isusuka niya din. Kaya useless lang din. So, wag niyo munang pangarapin na pakainin ng pakainin dahil isusuka niya, may stress lang. More on gagamutin niyo, hindi naman siya mamamatay sa gutom Dahil may nakadextrose naman yan. Kakamatay niya talaga doon, yung mga dehydration. Kahit painimin niyo rin yung Pedialyte, ginawa ko na rin yan, talagang madidehydrate siya, susuka niya pa rin. Teka, nabunat. Dapat talaga hawakan lang. Magtyaga-tyaga lang, ganun talaga. Yung parang kukurutin nyo, itaas nyo yung balat. Basta ito yung gamot, amoxicillin. Sa Shopee yan, makikita nyo, mura lang yan. Kahit ito may mura din. Ito, mahal to kasi Bayer to. Nasa 900 bili ko.
Itong mga to kasi, papa ko kasi, diabetic, so meron ako. Saka ito. Pinapabili namin sa sa Manila, yung sa bilihan doon na mura. Kapag dito mahal to eh. Aabot to ng 20 pesos isa o 15 pesos. Doon isang box yata aabot lang na magkano? 400. 100 na piraso na yun. Hindi parang 4 pesos lang isa. Mickey, quiet. Malapit na. 50 ml na lang. Ito, kapag ini-injection sa laman, dito sa may pigi, dito sa inyo. Basta yung may laman dito. Saka dapat parating may timbangan. Okay guys, bali alisin ko na. Unang bago alisin yan, higpitan to. Okay. Bali, ang gagawin naman natin ngayon, mag-i-inject. Bali, kilo natin. Kita. So, ayan siya, 2.5 kilos. Okay. Ang laging gawin
base kasi dito is 1 ml for every 5 kilos. So siya 2.5. So ang ibibigay lang natin sa kanya is 0.5 ml. Subcutaneous lang din sa pagitan ng balat at laman. It's always based on the maker kung ano yung recommendation niya. Dito. Ganyan, no? Angat nyo lang. Kasi dito na-indection na natin. Dito. Angat nyo lang. Tapos ganyan nyo. Yan. Ito, once a day. Ito, 3 times a day based on weight din. So, 0.75 for body. So, in-estimate ko nasa sa 2 ml. Sa laman, intramuscular. So, nasa 2 ml lang, 3 times a day. Ayan. Laman dito sa may pigit. Dito. Itaas lang din, pero sa laman, idiretso. Ayan. Okay guys, bali yun lang ang rotation niya. Mamaya, susubukan ko siya ng atay. Okay? Bali yun lang guys. Sana makatulong sa inyo to. Pero, it's take your own risk. Kumbaga parang hindi man ako bet, wala akong right na magsabi na dapat ganyan-ganyan. Kumbaga parang, kung susundin nyo, take your own risk. Kumbaga parang, nasa sa inyo na yan. Kung susundin nyo o hindi. Kumbaga parang, huwag nating tanggalin na ang karapatan ng mga veterinary dahil pinag-aralan nila yan, pinaghirapan nila yan. Hello guys, bali papakainin ko na. Bali ito, liver ng manok nalaga. Kahapon sinusubukan ko pero linulunok na niya. Hindi yung talagang ayaw niya. Pero ngayon susubukan kong kakain. Kung ayaw niya, susubukan pa rin. Okay, tama. Come on, yan. Kumakain na siya ngayon. Kahapon kasi sinubo ko pero linulunok na, hindi niya rin ni-resist. Yan. Kumbaga nasa process na siya ng paggaling. Kasi yan ang isang sign ng may parvo. Kung kakain na siya, magalaw na. Kasi opposite din yun. Kapag may parvo, ayaw kumain, hindi magalaw, parang malungkot, nakakatingin sa'yo na parang minsan kung hindi mo alam gagawin, nakakaawa talaga. Kaya mahirap din, lalo na kung walang pagpabet. At least, bigyan natin siya ng fighting chance na mabuhay. Hindi yung walang pagpabet, hayaan na lang natin. Kumbaga yung mga gamot naman available naman lahat yan. Kung hindi nyo kaya, lakasan nyo na lang yung loob nyo mag-injection. Kesa naman sa, madali lang talaga sa putanis, iangat nyo yung balat, itusok nyo. Ganun, sa YouTube, madaming mga sample doon. Kaysa naman hayaan natin mamatay yung mga alaga natin. Kumbaga parang kung no choice lang, walang pera, kung kaya naman bumili ng gamot. Sa Shopee, mura lang yun, mga 200, 300, 500, kompleto mo na yung mga vaccine, ay yung mga gamot. Saka yung dextrose, mura lang din. Wala pang 500, 300 lang yun, kasama na yung host. Mga ganun lang. So hindi ka pa gagastos 1,000. Sobra-sobra na yun. Kahit na lahat pa ng 5 papi mo, kakayanin na yun. Okay guys, sa susunod ulit.